Good morning po sa ating lahat at magandang gabi din po sa mga iba po nating kapatid, mga kapatid. Hallelujah, purihin po ang Panginoon at una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at nagpapasalamat din po sa naibigay na opportunity para makapagbahagi po ng salita ng Panginoon at hayaan po natin na ang Diyos ay siya lamang pong may taas. Good morning po dyan sa ating mga kapatiran sa Sipukot at sa Kamiling. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Minsan pa o Diyos ay nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at kadakilan sa aming mga buhay. Sa oras po na ito na aming pag-aaralan at papakinggan ang iyong mga salita, hiling po namin na manguna ka at ipaintindi mo ng maayos at maliwanag ang mga salita mo sa amin. Salamat po Diyos at binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan at pandinig upang tanggapin ang mga pagpapalat biyaya na dala po ng inyong mga salita. Salamat Panginoon at sa iyo lamang po namin pinagkakaloob, binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So magpatuloy po tayo sa pagsamba sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig po ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon at ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa ating lahat ay may pamagat na The God I Am. So capital letter I, A-M. So The God I Am. So tingnan po natin mga kapatid ang Biblia, ang salita ng Diyos at buksan po natin doon sa Isaiah chapter 42 verse 8 and 9. So, who is the God I am? Sino po itong nagsabi na Diyos na ako nga or I am who I am? Let us read po in Isaiah chapter 42. Sabi niya dyan, I am the Lord. That is my name. My glory I will not give to another, nor my praise to carved idols or graven idols. Indeed, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Dito po mga kapatid ay makikita po natin at tingnan po natin kung paano ipinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili, kung paano po niya ipinahayag ang kanyang sarili po sa mga Israelita, ganoon din po sa kanyang lingkod na si Moses at ganoon din po sa ating lahat mga kapatid. Na itong Diyos na ito na sinasabing I am, siya po ay Panginoon. Amen? Siya ay Panginoon. I am is the name of God and He is Lord or sa Tagalog po ay Panginoon. Kaya ang kanyang pangalan po mga kapatid ay tumutukoy kung sino po siya. Ang kanyang pangalan ay tumutukoy kung sino po siya bilang Panginoon at kung paano natin siya kilalanin at kung paano tayo makipag-ugnayan po sa Kanya. So, lagi po nating tatandaan mga kapatid na ang pangalan po ng ating Diyos ay makapangyarihan at karapat dapat po na ito ay ating igalang po mga kapatid. Kaya nga sabi po sa Kanyang salita na huwag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Diba? Nakalagay po sa Ten Commandments, do not use the name of God in vain, mga kapatid. Huwag daw po nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Kaya mag-ingat po tayo lalo pagka sa paggagamit po ng pangalan ng Panginoon, yung huwag nating gamiting expression. Halimbawa, may mga natisod lang kunti binabanggit-banggit kagad yung pangalan ng Panginoon na wala namang kabuluhan. So, ang ugnayan po natin sa ating Diyos ay
Siya ay Panginoon at tayo ay kanyang mga tagasunod. At bilang siya ay Ama at tayo ay kanyang mga anak. O kaya siya ay bilang isang tunay na kaibigan na handang umunawa at tumulong at tumugon po sa atin, mga kapatid. Kung kaya kung nais po talaga nating siyang maranasan ay huwag tayong humanap pa ng at sinumang pangalan o iba pang pangalan. Kasi nandyan na po ang Diyos. Nandyan na po siya na sapat-sapat po sa atin, mga kapatid, at sobra-sobra pa sa ating hinahanap, inaasam at pangangailangan. So, sabi nga dyan, sabi ng Diyos, I am the Lord. So, nag-iisa lamang po siya na Diyos. Hindi niya sinabi na we are the Lord, mga kapatid. Sa madaling salita, I am means wala na pong iba. Wala na pong ibang Diyos maliban po sa Kanya. So, siya lamang po, mga kapatid. Halimbawa lamang po, nang sinabi niya, I am the Savior, or I am the Alpha and Omega. So, ibig sabihin ay siya lamang at hindi siya isa sa mga manliligtas po natin. O hindi siya isa sa magpapagaling sa atin. Kundi siya po yung Diyos na nagpapagaling at siya po yung Diyos na manliligtas po natin at wala na pong iba. So wala po tayong ibang manliligtas kundi siya po lamang. Amen? And it says there, my glory I will not give to another. So wala pong anumang balak ang Panginoon na ibahagi ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapurihan sa anumang uri ng Diyos-Diyosan. Sinabi ko po, anuman po, hindi po sinuman, mga kapatid, dahil ang mga Diyos-Diyosan po ay wala pong buhay. So sa anumang mga Diyos-Diyosan o anumang mga imahe na gawa ng tao, ang Diyos lamang po ang, sabi po sa kanta po natin kanina na, great and mighty is the Lord our God. Sobrang napakadakila at makapangyarihan po ang ating Diyos at siya po ang karapat-dapat po na tumanggap po ng lahat po ng pagpupuri, pagdakila, pagsamba at lahat po ng karangalan, mga kapatid. Isingit lamang po natin po sa Exodus chapter 3 verse 14 ang sinabi po ng ating Panginoon. Yan. Okay. So, God said to Moses, sabi po ng Diyos sa kanyang lingkod po na si Moses, I am who I am. And He said, you shall say this to the Israelites, or you shall say this sa mga mananampalataya po ngayon na I am has sent me to you. Na ang Diyos ang siya pong nagsugo kay Moses sa kanyang mga alagad at sabihin na I am who I am. So ipinakikilala po ng Diyos na siya lamang po yung Diyos na natatangi, bukod-tangi at nag-iisa at wala na pong iba, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yan. So, praise the Lord. I am who I am. Tunay nga na ang Diyos na siya lamang po yung makapangyarihan, wala na pong iba. Siya po yung Diyos na hindi po nagbabago. Diyos ng mga Israelita noon, ngayon at magpakailanman at siya rin pong Diyos po natin magpakailan paman. Hallelujah. So tingnan din po natin, ay balik po natin sa verse 9 po, mga kapatid. Sa verse 9. Yan. Sana po. Basahin po natin dyan. Yan. Okay. Sabi niya, I am the Lord. So, I am is the name of God at siya po ang Panginoon. That is my name. Yung I am po pala, mga kapatid, ay pangalan po ng ating Panginoon. At sabi niya, my glory I will not give to another. Yan, yung sinabi ko po kanina. Nor my praise to carve idols. Indeed, the former things have come to pass. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you.
So, sinasabi po niya dito, now I declare, ang Diyos po na dakila po ay gumagawa po ng mga bagong bagay po sa atin. Amen? Yung mga lumang bagay o yung mga nakaraang bagay ay lumipas na po at ngayon po mga kapatid sa ating kapanahunan at maging dito po sa ating pagtitipon po na ito, sinasabi po ng Diyos na I declare new things. So we must believe in that. Kailangan pong paniwalaan po natin itong sinasabi po ng ating Diyos mga kapatid. Dahil kahit sa oras po na ito, siya po ay gumagawa po ng mga bago, kamangha-mangha at dakilang bagay. Buksan lamang po natin ang ating mga puso, buksan lamang po natin ang buhay po sa ating Panginoon para po siya po ay makagalaw. Para itong mga bagay na nais po niyang gawin sa atin po ay mangyari po at makakilos po siya sa atin. At sabi nga niya, before they spring forth, I proclaim them to you. Bago pa man ito mangyari mga kapatid, ay alam na po ng Panginoon kung ano yung mga magagandang plano po niya na nais po niyang gawin o nais po niyang papangyarihin sa ating mga buhay. Ganun po yun mga kapatid. Now, let's go to Isaiah chapter 43. Hallelujah. Punta po tayo sa Isaiah chapter 43. Okay. Yan. But now, this is what the Lord, your Creator says, O Jacob, and He who formed you, O Israel. But now, sinasabi niya, ngayon po mga kapatid, this is what the Lord, your Creator says, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Do not fear, for I have redeemed you from captivity. I have called you by name, and you are mine. Alam niyo po mga kapatid, ito pong mga Israelita, sinasabi ng Panginoon na kahit ilang beses o paulit-ulit kayong nagkakasala sa akin, now, ngayon, sinasabi ng Diyos sa kanila at sa atin din po mga kapatid na siya po yung lumalang. Ako yung lumalang sa inyo. You see? So yung lumalang po sa mga Israelita ay siya rin po yung lumalang po sa atin mga kapatid. And He who formed you, O Israel. You see? So Jacob po is the same as Israel. Pinalitan lamang po ng Diyos ang pangalan po ni Jacob into Israel. At sinasabi po niya, hindi lamang po sa kanila, ganun din po sa atin po ngayon mga kapatid, do not fear, for I have redeemed you from captivity, from the bondage of the devil. I have called you by name. You see? So alam ng Panginoon po ang pangalan po ng bawat isa po sa atin. Bago pa man po tayo may panganak, bago pa man po malaman ng bago pa man po tayo pangalanan ng ating mga magulang, ang Diyos mismo ay alam na po niya ang mga pangalan po ng bawat isa po sa atin mga kapatid. You see that? Next, let's see in next verse please. Ito po yung mga comforting words po ng Panginoon po sa atin. When you pass through waters, I will be with you. You see? No, kahit man po daw ay lumakad po tayo sa ilog o sa tubigan, I will be with you. Di ba napakaganda po na i-comfort din po natin yung ating sarili na kahit daw po tayo ay dumaan sa mga tubigan o may bagyo man o umulan, andyan po ang Panginoon po sa atin mga kapatid. Amen? And through the rivers, they will not overwhelm you. Na kahit dumaan po tayo sa mga ilog, hindi po tayo malulunod mga kapatid. Sabi ng kanta, and sinasabi po dito sa salita ng Panginoon, and when you walk through the fire, may mga mabibigat man po tayo mga pagsubok, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Hindi raw po tayo masusunog po mga kapatid. When we walk through fire, kahit po may mga mabibigat na problema, pag andyan po ang Diyos sa atin, ay hindi po tayo basta-basta po natitinag. Nor will the flame burn you. Dumaan man po tayo sa apoy, hindi po tayo masusunog. Dahil andyan po ang Diyos para po sa atin mga kapatid. In the next verse please. Yan. For I am the Lord your God. See?
Sinasabi ng Panginoon na ako ang inyong Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos at nandito po siya sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Siya po, the Holy One of Israel. Siya yung nag-iisang pong Diyos po ng mga Israel. Lahat po ng mga mananampalataya. Your Savior, my Savior, their Savior, our Savior. The God, yung Panginoon po, nagligtas po sa kanila ay siya rin po yung Diyos po na nagligtas po sa atin, mga kapatid. You see that? The next verse, please. Because you are precious in my sight. See? Napaka-precious daw po, napakahalaga po natin sa mata po ng Diyos. Amen? Kahit man po sinabi po niya ito sa mga Israelita, mga kapatid, sa atin din po, ganun din po ang pagtingin po ng ating Diyos sa atin mga nananampalataya at tumatawag po sa Kanya, mga kapatid. Kaya bawat isa po sa atin at lahat po tayo, we are precious in the sight of God. You are honored and I love you. Hallelujah. Mahal po tayo ng ating Diyos, mga kapatid. And I will give other men in return for you and other peoples in exchange for your life. Next verse, please. Yan. Tuloy-tuloy na lang po natin kasi kulang po yung oras natin. Ano? Do not fear. Ito muli. Sinasabi po sa atin ng ating Diyos, do not fear. Huwag daw po tayong matakot, for I am with you. Sa lahat po ng mga nananampalataya po sa ating Diyos, ito po ang sinasabi po niya sa atin, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. For I am. O see? This God I am. Itong Diyos po na ito ay nasa atin po, mga kapatid. I will bring your offspring from the east, for they are scattered and gather you from the west. Sige, ito po kasing mga Israelita noon nung sinakop po sila ng mga mananakop po na ibang mga bansa, mga kaaway po. Andun po sila sa ibang lugar na pinapahirapan po sila. Ngunit hindi po pumayag ang Panginoon na hanggang manatili na lamang po sila doon. Kagaya lang din po natin, mga kapatid, nung hindi pa po natin nakilala ang Panginoon, tayo po ay nasa mundo. Magulo po ang ating mga buhay. Wala pong pag-asa, wala pong katiyakan. Talagang puro kamalasan po yung nararanasan po natin. At wala pong totoong pagbabago at wala pong totoong biyaya. Ganyan lang din po ang naranasan nitong mga anak ng Diyos nung sila po ay sinapog po ng kanilang mga kaaway. Dahil nga po sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Ngunit sa kabila po ng ganyan, at ganoon din po sa atin na sa kabila po na tayo po ay maraming mga pagkukulang at pagkakasala sa ating Panginoon. Ito po ang Diyos. Lagi po niyang inilalapit din po ang kanyang sarili sa atin. Tayo lamang po yung lumalayo. Kaya minsan po ay yung pagpapala ay na-miss po natin, mga kapatid. Pero itong mga pangako ng Diyos, dyan natin makikita na tayong mga naniniwala ng palataya sa Kanya, andyan pa rin po yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na hindi po nawawala yung kanyang mata, na binabantayan pa rin po tayo, mga kapatid. At lagi po siyang andyan para handang tulungan po tayo at iligtas po tayo sa gawain po ng kaaway. Amen? So, let's continue to read the verse, please. Pagpatuloy po natin, paki-flash po ulit, mga kapatid. Yan. Para tuloy-tuloy po natin. Yan. Yan. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons far away, and my daughters from the ends of the earth. You see? So kahit man po nalayo, sinakop po sila ng mga kaaway. Ito ang Panginoon, sabi niya, I will say to the north, yung mga sumakop po sila, give them up. See? Do not hold them back. Bring my sons far away and my daughters from the ends of the earth. It is God who will do miracle. It is God, siya ang gagawa ng paraan para po mailigtas po ang kanyang mga anak na kanyang minamahal. Hallelujah. Talagang mapagmahal po ang Diyos po sa atin. The next verse, please. Everyone, ito po, who is called by my name. Hallelujah. Whom I have created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. You see,
Ang Diyos po ang nagbigay po ng pangalan, nagbigay po ng buhay. Siya po yung lumalang po sa bawat isa po sa atin. May dahilan po kung bakit nilalang po tayo ng ating Diyos para magbigay po tayo ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. So sino po ang lumalang sa atin? Ang Diyos. Siya po ang nagbigay sa atin ng ating mga buhay. Kung kaya't mga kapatid, ito pong buhay po, ito po sanang ipinahiram ng Diyos na buhay po sa atin ay huwag po nating sayangin. Nawa yung mga natitirang mga oras po sa ating buhay ay huwag po nating sayangin sa wala lamang mga kapatid. So it is God who formed and even whom I have made. Siya po yung lumalang sa atin po mga kapatid. Now let's go on to verse 8. Bring out the people who are blind, even though they have eyes, and the deaf, even though they have ears. Verse 9 please. Next. All the nations have gathered together so that the peoples may be assembled. Who among them, or the idolaters, can predict this, that Judah would return from captivity and proclaim to us the former events? Let them provide their witnesses so that they may be justified, or let them hear and say, it is the truth. So you see, sino po ang makapag-predict po ng pwedeng mangyari sa bukas? Wala pong iba kundi ang Panginoon lamang po, dahil alam po niya at control po niya ang nakaraan, ang ngayon, at ang sa susunod pang mga araw. Next verse please. You are my witnesses, declares the Lord. So sinasabi po niya ito sa ating lahat din po mga kapatid. Tayo po yung mga saksi. Saksi po tayo sa mga ginagawa po ng ating Panginoon. And my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, and there will be none after me. So you see, so wala pong Diyos na anumang maikukumpara po sa Kanya mga kapatid. At wala pong ibang Diyos na susunod pa sa Kanya mga kapatid. Dahil siya lamang po ang natatangi at nag-iisa pong Diyos na lumalang po sa atin. Para hindi po mapahaba masyado, diretso po tayo sa verse 18 po mga kapatid. Hanggang sa verse 19. So, it says here, ito po ang advice po sa ating lahat. Do not remember the former things or ponder the things of the past. Ano po ang nais ipahatid po ng ating Panginoon sa atin? Itong mga bagay na nakaraan mga kapatid. Maaaring ito po ay mga masasamang bagay na ating mga nakaraan na nagdala po sa atin ng mga kamalasan, nagdala po sa atin ng sumpa sa atin. Sabi niya, do not remember the former things. Kalimutan na raw po natin, iwaksi po natin mga kapatid, itong mga bagay na ito. Dahil kung hindi po natin sila iwaksi o kalimutan mga kapatid, ay hindi po tayo makakatuntong po sa ating hinaharap, sa mga magandang hinaharap na inihanda po ng ating Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, kalimutan na po natin itong mga bagay-bagay po na siya pong nagdala po ng bangungot sa atin upang hindi po tayo makagawa ng mga bagay na naayon po sa kalooban ng Diyos. Yung mga kasamaan, yung mga ugali, yung mga gawain na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Sabi, do not remember or let's forget all these things po na nagdala po sa atin ng curse. Diba? Yung mga nagawa po nating mga hindi kaaya-aya po sa ating Panginoon. Lahat ng mga karaan na nagdala po sa atin ng kamalasan po sa buhay. Isantabi na po natin mga kapatid. And now in verse 19 please. Yan, sabi niya dito, tayo raw po lahat mga kapatid, makinig po tayo ng mabuti. Listen carefully. Yan. I am about to do a new thing. And He is. Ang Diyos po ay gumagawa po ng bagong bagay po sa ating harapan. Tayo po mismo ang saksi. Sino po ang mag-aakala mga kapatid na sa napakahabang panahon po ng ating bansang Pilipinas,
Di ba? Ngayon lamang po nangyari na ang maraming jails po ay nandito po na pinagkaisa po ng Diyos, tinawag po ng Diyos para po mag-Bible study po na ito. You see that? So, masasabi ko pong ito po ay history po sa Pilipinas dahil wala pong ganito noon. Ngayon lang po nangyayari ito. At ito yung mga bagay po na makita po natin, mga kapatid. So tayo po ang saksi mismo dahil tayo po mismo ang nakakaranas at andito po na nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Hindi po ito ministry po ng tao. Hindi po ito ministeryo ng tao, kundi ito po ay ministeryo o gawain po ng Panginoon dahil wala pong ibang makakagawa po nito. Diba? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Siya po ang gumagawa po ng bagong bagay sa ating harapan po, mga kapatid. Dahil gusto po niya tayong abutin. Gusto po niya tayong iligtas. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? So kung hindi pa po natin nakikita yan, mga kapatid, ay buksan po natin ang ating mga mata, buksan po natin ang ating mga puso at kilalanin po natin itong bago at dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon po sa atin. Ito po, saksi na po tayo mismo dito. Nakikita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Napakarami pong jail sa Pilipinas at na-open po. So trabaho po ito ng Panginoon, kaya purihin po natin ang Diyos at dahil isa po tayo sa mga nabigyan po ng pribilehyo po para mapasama po dito sa ginagawa ng Panginoon ng mga bago na ito, mga kapatid. You see? Now it will spring forth. At hindi lamang po ito, marami pa pong dakilang bagay na gagawin ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, nangungusap po ang Diyos sa atin, listen carefully. Huwag po nating ipagsawalang bahala itong sinasabing, I am about to do a new thing. Pati po sa ating personal na buhay, mga kapatid, ganun din po sa inyo dyan, na nandyan po sa loob, mga kapatid. Meron pong ginagawa ang Panginoon sa inyo. Kung tayo lamang po ay makinig po ng mabuti at maayos at subukan po natin na sikapin po natin na pakinggan yung mensahe na sinasabi niya po sa atin, tiyak po, mga kapatid, na itong mga dakilang bagay na ginagawa niya ay mapapangyari din po sa ating mga buhay. Kaya meron po sana tayong pag-unawa, pag-intindi na pakinggan ng mabuti ang mga salita niya. So, will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. Kami po dito, mga kapatid, nandito po kami sa disyerto. Pero makikita po natin na kahit disyerto ang Diyos ay mapagpalang lubos. So kaya po niyang gumawa po ng isang daan o gumawa ng paraan na kahit nandun po tayo sa wilderness, sa kahirapan, sa mga panahon po na ito, kayo man po ay nasa kulungan, kaya pong gumawa ng Diyos ng isang dakilang bagay sa inyong mga buhay, mga kapatid. Diba? Kaya po niyang gumawa ng isang milagro para yung mga dinaranas po natin ngayon, dinaranas mo ngayon, kapatid, na kabigatan, ay mapagaan po at iligtas po niya tayo, iahon po niya tayo, mga kapatid. Ngunit, ang tanong po, kapatid, ay willing ka ba? Willing ka ba na baguhin ka ng Diyos? Willing ka ba na kilalanin itong dakilang bagay na ginagawa niya sa iyong buhay? Yun po ang katanungan po sa atin. Dahil kahit gaano man po kagusto ng Diyos na pagpalain ka at gumawa ng dakilang bagay sa iyong buhay, pero kung hindi ka handa at hindi mo siya kikilalanin at hindi mo bubuksan ang iyong buhay, ay wala po siyang magagawa. Dahil binigyan po tayo ng sariling pagpapasya. So nasa atin din po ang pagpapasya kung gaano po tayo makakatanggap po ng biyaya at pagpapala po ng Diyos po sa atin. So maliwanag po dyan sa ating pinasa, mga kapatid, maging sa oras at sandali po ito. Ang ating Panginoon ay gumagawa po ng dakilang bagay. Ang kailangan lamang po natin ay buksan natin ang ating mga mata, buksan lamang po natin ang ating mga puso. Amen? Nararamdaman niyo po ba, mga kapatid, yung pagkilos po ng ating Diyos? Kailangan po maranasan po natin, hindi lamang po natin pinapakinggan. Kaya sabi niyan, listen carefully. Makinig po tayo ng mabuti. Para yung pinapaabot po ng Diyos na mensahe at mga pagpapala ay tiyak po na matanggap po natin at maranasan po natin. See? Panghuli lamang po, mga kapatid, gawin ko pong example yung ginawa ng Panginoong Hesus, na nung gusto po niyang pakainin yung libo-libong mga tao, alam niyo po ang ginawa po niya at sinabi niya sa kanyang mga disciple na, paubuin niyo sila.
sila ay maging panatag, manahimik sila para maayos po na matanggap po nila ang biyaya ng Panginoon. You see that? So, nasa atin po kung ibigay talaga natin ang ating atensyon, ang ating puso sa ating Diyos. Itong mga bagay na inihanda po niya sa atin, mga pagpapala, ay pwede po nating matanggap. Kaya marami po ang nakamiss ng pagpapala dahil wala po, hindi po nakatuon ang atensyon po nila sa Diyos. Pero kung ito, na ngayon, naniniwala po ako sa kanyang salita na kumikilos, gumagawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya tanggapin po natin. Gusto nating maranasan, kilalanin po natin, mga kapatid. At una dyan, para tayo nga po ay makatuntong po sa ating hinaharap, sabi niya dyan, kalimutan po natin ang mga nakaraan. Huwag na po tayong manatili doon sa mga bagay na alam naman po natin na nagpahamak sa atin, na nagsadlak po sa inyo mga kapatid o sa atin, para mapunta po tayo dyan sa isang lugar na kung saan napakasikip, napakasalimuot. Kumbaga, lumiit po yung mundo po natin dahil sa mga bagay na hindi po kaya-aya. Kaya ito po yung panahon, mga kapatid, nakikiusap, nangungusap po ang Diyos po sa atin. At nasa atin po ang pagpapasya. Kung talagang nais po natin siyang maranasan ang matanggap yung pagpapala niya ay buksan po natin ang ating mga mata sa dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Sa pamagitan po ng pananampalataya at Espiritu ng Diyos, lubos pa po na ipaunawa po niya itong mga bagay na ito na sinasabi po niya sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kulang po ang isang oras para pag-aralan po natin ang mga ito, pero yan lamang po ang aking maibabahagi sa ating lahat, mga kapatid, at nawa ay napagpala po tayong lahat sa ating pakikinig. Amen? So sabi nga niya, the God I am, siya po yung Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat, mga kapatid.